ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so introduce po ulit natin si Pastor Angel Cantuba from Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, ang magtuturo sa atin sa short biography ni John Calvin. Magandang gabi po at salamat po Pastor Joseph Belejo sa mga kapatid natin sa ARBC at yung iba nating kapatid sa iba't ibang church. At tingin ko nandito rin yung mga ilang kapatiran sa CCRBC. Yan, nakita ko ibang friends from some provinces, no? Si Brother Christopher, taga Bacolod, tama? Good evening, brother. Tama po, Pastor. Good evening. Evening. Si Pastor Ezekiel nandito, no? Ayun, nandyan. Yan. At iba pang mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay pinangunahan ko na. Makikita niyo po yung title ng aking lecture notes ay Short Biography of John Calvin. Pinaunahan ko na. Kasi hindi to exhaustive, meaning hindi natin kumbaga lahat mahuhukay patungkol sa buhay ni John Calvin. Gaya ng sinabi nga kanina ni Pastor Joseph, he's a giant of Calvin. Pangalan na nga niya yun. No? He's a giant of a theologian and marami tayong matututunan sa kanya. And sabi ko nga nung invite ako ni Pastor Joseph to share yung biography ni John Calvin. Sabi ko salamat na lang at si John Calvin maraming maraming source, maraming makukuhang information at it's a blessing for me to be of help sa pag-aaral natin. Although gusto ko lang ipaalam din sa atin na sa panahon natin ngayon, no, parang pinanganak si John Calvin kakambal ng controversy no. Parang ganun yung naging buhay niya. And hanggang sa ngayon, marami pa rin ang tumutuligsa sa kanya at sa kanyang mga legasiya at mga nagawa. Kaya ngayon siguro since we've celebrated recently yung anniversary ng Protestant Reformation, mailagay natin sa tamang kalalagyan yung understanding natin kung sino ba si John Calvin na ginamit ng Diyos para sa ikalalaganap din ng Ebanghelyo at sa reformasyon ng Iglesia. So, punta na po tayo sa proper lecture, no? Sa first part, makita po natin dito yung early life and education. So John Calvin was born in July 10, 1509 in Noyon, Picardy, France. Began his life in an era of significant religious and intellectual ferment. His education took him to the University of Paris, a hub of Renaissance learning where he encountered diverse theological ideas that would later shape his own religious conviction. So John Calvin is known for his works, the Institute of Christian Religion and other literary works. And maiko-connecta natin to sa panahon ng Renaissance, no? Ng Enlightenment, ng panahon ng Enlightenment, in which there was the expansion or growth or boom of intellectual discoveries, thinking, and innovations. So makita natin na i-connect natin in God's providence yung kanyang kapanganakan sa panahon na yon at sa kanyang pag-aaral sa kalagitnaan ng mga advancement sa pag-aaral, sa teknolohiya, sa arts and other sa ibang larangan. At siya nga yung nandoon sa part ng larangan ng teolohiya. So in his conversion and religious awakening, it's around 1529, and Calvin underwent a profound spiritual transformation, leading to his abandonment of Roman Catholicism and embrace of Protestant beliefs. Sa pag-aaral po, no, si John Calvin, ang kanyang parents, they are, ang tinatawag na term is staunch Roman Catholics. Sa panahon natin, siguro, yung tinatawag na sarado, kandado, nilunok pa yung susi. Talagang sila, very devout Catholic.
he was raised like that. Pero nakita natin in his faith, nakita natin na hindi naging hadlang yung kanyang religious background and upbringing sa pagkakilala niya sa Panginoon o sa reformasyon ng kanyang pananampalataya. So, makikita rin natin sa kanyang background sa conversion niya na hindi ito naging madali. Nakatulong yung edukasyon sa kanya kasi highly intellectual, no? He is a highly intellectual person. In God's providence, ginamit din yung kanyang intelligence o yung kanyang love for reading and studying para mahukay niya rin yung mga katotohanan na kanyang na-encounter at tinayuan. So, sa kanyang, if you may say na very, ang tawag sa ganun, yung napaka-inquisitive, no? At gusto niyang mag-gain pa ng maraming knowledge, ginamit ng Panginoon yung ano na yun, no? Yung desire na yun to learn more para mas makilala niya ang Diyos. So, isa sa mga manonote ko doon na sa panahon natin ngayon na usong-uso ang anti-intellectualism, kung nasusundan niyo yung mga controversy or yung mga recent na kung nag-follow kayo sa Herald of Grace Apologetics, meron tong recently lang na kino-comment si Brother Jordan Labanes, and ang binabalik sa kanya na sa pagko-comment or pag-call out sa mga maling teolohiya, ang tingin ng mga tao sa ganon ay mga Fariseo, nagmamarunong, nagpapabida, at kung ano-ano pa. Pero lahat yun, sinasummarize lang natin sa anti-intellectualism. So, sa panahon naman ni John Calvin, dahil Renaissance, nandyan yung, sabi ko nga, lahat ng knowledge talagang gustong ma-acquire ng tao. Doon naman nag-flourish yung karunungan na na-attain din ni John Calvin, at nawa sa panahon natin ngayon, wag maging hadlang, no, yung pride at yung anti-intellectualism para hindi natin mas malaman pa yung mga katotohanan na nasa harapan lang natin, no, at nasa Biblia. So yun. Sa controversies and exile naman, Calvin's early involvement in theological disputes forced him to flee Paris subsequently in Geneva from 1536 to 1538. He played a crucial role in reform efforts. However, conflicts with city authorities resulted in his exile from Geneva between 1538 to 1541, highlighting the challenges faced by reformers during this period. So isa sa mga pinagdaanan ni John Calvin, hindi siya agad-agad natanggap, no, yung kanyang mga writings, yung kanyang mga itinuturo. Nagkaroon talaga ng mga disputes at mga debates, nagkaroon ng mga rejections, and initially sa kanyang ministerial efforts, siya ay kumbaga naka-encounter ng mga rejection, no, sa unang part ng kanyang ministry. And there was this story na yung isang church na kanyang pinaglingkuran o kanyang inaniban, if I'm not mistaken, tinanggap siya ng maluwag, pero nung nakita na nagde-decline yung membership o yung attendees ng church, napag-isipan na siya ay palitan o sa madaling salita, i-fire. Pero hindi naging i-oust. Salamat, Pastor. Pero hindi naging hindi naging hadlang para siya ay magpatuloy sa pagtuturo at paghahayag. In fact, nagulat ako nung sa pinag-aaralan ko yung paano yung naging load ni John Calvin in teaching and preaching. Kagabi yata yung sinabihan ako ni Pastor Joseph na, Pastor, marami ka palang schedule ngayon sa ARBC kasi sa Sunday sa
church naman ako ng ARBC, and may mga assignment pati tonight. So sabi ko, the joy of the Lord is my strength. Kasi nung inaaral ko yung buhay ni John Calvin, nagde-deliver siya ng sermons daily. Araw-araw. Araw-araw siya nagsa-sermon sa 400 to 500 members ng church sa Strasbourg. And ano yun, sabi ko, grabe, araw-araw siya nagsa-sermon. Paano yung preparation niya? Ako, kinukumpara ko lang po mga kapatid na pag Sunday, dalawa yung sermon ko. Minsan may kapalitan pa. Pero si John Calvin, daily. Tapos dalawa pag linggo. Bukod pa yung linggo So una, inisip ko, sipag naman ng mga members ng church na yun. Araw-araw sila nagsisimba. 500, no? 400 to 500 yung uma-attend. Tapos pagka Sunday, syempre, for sure, mas marami i-attend. So, sabi ko, kaya palang aga namatay ni John Calvin kasi ganun yung load niya. But it was something na kumbaga naging blessing din sa life ni John Calvin na reverberate sa atin. No? Nakarating sa atin yung blessing na yon dahil sa maikli niyang buhay at sa pagpapagal niya, isipin mo, kung meron kang sermon araw-araw, isang sermon araw-araw, yung sermon preparation mo, grabe yun, no? Hindi ko alam paano niya pinagkakasya. Siguro sa sinapupunan pa lang ng magulang niya. Nagsusulat na siya sermon. Biro lang po mga kapatid. Pero hindi ko talaga ma-imagine paano niya nagawa yun. Baka may information yung iba sa inyo kung paano niya ginawa. You can comment later or let us know kung paano kaya ginawa ni John Calvin yun. Ang isang blessing doon is yung nakahanap siya ng mapapangasawa. So blessing, no, sa isang pastor o sa isang manggagawa na meron siyang kapartner sa buhay. So bago tayo pumunta doon, gusto ko lang ipasok 'yon kasi ang hirap ng isang pastor, nagpe-prepare ka ng daily ministerial works mo hanggang sa weekend, tapos wala kang partner. So mamaya may info tayo dyan na i-share. Gusto ko lang maipasok muna yun na grabe yung blessing ng Panginoon na nakapangasawa si John Calvin. Ayan. So dito naman tayo sa contributions to theology. At the heart of Calvin's influence was the Institutes of the Christian Religion, first published in 1536. This foundational work underwent multiple editions, expanding and refining his theological positions. Calvin's doctrine of predestination, emphasizing the sovereignty of God in salvation, became a cornerstone of Reformed theology. And I think dito sa contribution niya, yung Institutes of the Christian Religion, at yung napagtibay niya yung doctrine of predestination, at sinabi nga maraming versions o maraming revisions ang ginawa niya hanggang na perfect niya ito, nire-refine niya yung theological position niya. So I could understand na kaya yung kanyang mga doctrine na pinangahawakan o yung mga na-share niya ay kadalasan inaatake, no? And masasabi ko na yung opposition sa kanyang mga theological teachings has been a refining work din ng Panginoon. Pinahintulutan ng Panginoon yon para mas maiayos, no, yung teolohiya na pag nakarating na sa atin, no, mas malinaw, mas madaling ipaliwanag, mas madaling intindihin. Kaya nga somehow bilang pastor, na-frustrate ako minsan pagka nakakakita ako ng mga misrepresentation ng Calvinism, kasi malinaw naman kung paano ito ipinaliwanag ni John Calvin sa mga latter writings, no, or yung mga editions na nakarating na sa atin. So ang punto po doon ay kahit yung mga oppositions, yung mga bagay na nagdi-disagree sa atin or nagiging parang cause ng yung para bang napipigilan or kumokontra sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ginagamit din ng Panginoon yon para mas patalasin yung anak niya, yung mga anak niya, yung mga tagapagturo, para
ito ay binahagi mas malinaw, mas maging comprehensive kumbaga sa mga tagapakinig. Kaya nga pasalamat tayo no sa mga nauna sa atin na sa mga namatay na lalo, yung mga nauna sa atin na nakakarating sa atin yung mga theologies and yung mga katuruan na napakadali ng nguyain, napakadaling lunukin. Kaya para sa mga simpleng taong kagaya natin, no, blessing yon na pinahintulutan ng Diyos mangyari yung mga oppositions at yung mga bagay na nagpatalas pa o nag-refine pa sa mga theological teachings na kinakaharap natin. So dito na tayo sa marriage and family. In 1540, Calvin entered into marriage with Adelette de Bourgh. Despite personal tragedies, including the loss of many children in infancy, the couple's union endured until Adelette's death in 1549, leaving Calvin widowed. So, ang hirap no nung pinagdaanan din ni John Calvin, pero gusto ko lang maipakita sa inyo na sa kanyang marriage, hindi ito naging madali no yung kanyang pag-aasawa. Nagkaroon po ng kumbaga hindi ko rin masabing atras abante, pero pinag-isipan niyang mabuti yung kanyang kasal. So there was a time na hindi natuloy yung kasal at mailalagay ko yun sa pananaw na pinag-isipan niyang mabuti. So imagine si John Calvin ito at masasabi natin na naging struggle niya rin yung pagkahanap ng mapapangasawa o yung pagpasok sa pag-aasawa o pagpapamilya. And ang mga nakabasa ko, ng mga nakalap ko information, there was a pressure no para makapag-asawa siya. Dahil siguro sa sinabi ko nga kanina, napapansin malamang kung sino mong nasa paligid niya na mabigat ang kanyang tungkulin na ginaganap at kailangan niya na makakatuwang sa buhay. And doon sa part na yun, medyo natuwa ako dun sa isa kong nabasa na sa pag-aasawa pragmatic pala yung yung way na dinaanan ni John Calvin. Meaning naging practical siya, no? Na ginamit niya yung kanyang wisdom, no, yung God-given wisdom din para makapag pursue ng marriage. And sabi ko nga sa inyo, ang hirap ng isang mananampalataya o isang pastor na walang katuwang. At the same time, may flip side dyan na meron din namang mga mananampalataya na o mga pastor na pinili na wag nang mag-asawa, no? Dahil mas kalooban ng Diyos sa kanila yun at mas nakita nila na mas makakakilos sila ng maayos o mas maganda yung effect sa kanila nun. Pero nabasa nyo nga sa natin, no? Nabanggit ko kanina na na-widow din si John Calvin. Namatay din ang kanyang asawa na si Adelette. And ito ay malamang napakabigat din sa kay John Calvin. At makita natin, hindi nga tumanda ng ganung katanda pa si John Calvin. Kasama na doon yung iba't ibang sakit at yung kaparaanan ng paggagamot ng mga tao nung panahon na yun, hindi ganun ka-advanced. So, dito naman po tayo, pupunta na sa preaching and pastoral ministry. Returning to Geneva in 1541, Calvin not only assumed his pastoral duties but also played a central role in establishing a theocratic government, emphasizing moral discipline. He preached regularly and contributed significantly to the organization of the church, shaping a religious and social fabric of Geneva. Itong minister niya sa Geneva na kumbaga naihalo o nagkaroon ng mixture ng church and state, kumbaga, kasi naging theocratic na yung government na pinatupad sa Geneva, hindi po ito yung masasabi natin na ideal o hindi to prescriptive. Hindi sinasabi na dapat ganito ang gawin. Rather, ito pa nga yung naging best example na huwag mag-end up ang isang iglesia na ganapin yung hindi naman dapat pinagagawa sa kanya.
no? And this is a clear warning para sa atin not to meddle with the things na hindi naman mandato ng iglesia. Dahil dito nga nagsimula yung mga mabibigat na mga pagsubok sa buhay ni John Calvin at yung controversies na kinaharap niya. So dahil dyan, may magandang effect dahil siyempre may kalayaan. Sa labas ng Geneva, ang mga Protestants at that time are being persecuted, they're being killed, they're being exiled, driven out. And sa buhay naman ni John Calvin, ginamit siya ng Panginoon na maging refuge din ang Geneva para sa mga mananampalataya. Pero tandaan natin na ang isang estado, no, yung state, na gawin mong kapantay ng iglesia o nagkaroon ng paghahalo, magkakaproblema. Sa mga local churches pa lang natin, napakahirap na sabihin kung sino talaga yung genuine believer, no? Talagang dinadaan natin sa proseso ng membership process and nagiging diligent yung church na kilalanin. Pero sa panahon nila, since sa Geneva ang government ay namumuna si John Calvin and theocracy yung kanilang ginagawa, nagkaroon ng ng crisis sa iglesia na to the point may mga writings about the parang naging tyrannical ang pamumuno ni John Calvin na i-require niya yung mga simpleng tao, simpleng mamaya na umattend kayo ng church. Pag di kayo umattend, madidisiplina kayo or merong katumbas na parusahan, kumbaga. No? So hindi yung best example kung paano pagganahin ng isang iglesia, no? Kaya napaka-important nung separation of church and state sa tamang pagkaintindi. So hindi rin natin sinusuportahan o hindi natin ina-uphold any form of pag-usurp ng state sa trabaho ng iglesia and vice versa. So kapag ganun po ang nangyari, nalilihis tayo sa mandato na pinagagawa ng iglesia. So pagka hindi na natin ginawa yung mandato, ibig sabihin may nagsasuffer na part ng ministeryo ng iglesia. At kapag ginawa naman natin yung trabaho ng estado, maaari tayong magkaroon ng unnecessary conflicts sa society naman. So kailangan iwasan ang mga ganong klaseng controversy sa ating pamumuhay bilang isang iglesia. At dahil nga po doon na pumasok yung napakabigat na masasabi kong controversy sa buhay ni John Calvin, yung na-involve siya sa kamatayan ni Servetus. At ito nga ang karaniwang ginagamit na kumbaga pangontra, no? Hindi lang na mga believers na hindi Calvinistic ang tinatayuan, kundi kahit yung mga atheists. Sinasabi nila, may napanood akong isang episode ni Todd Friel sa Wretched TV. Sabi niya, may isang atheist daw sinabi, ba't ako maniniwala sa Bible? Pinatay ni John Calvin si Servetus. He murdered Servetus. So parang, paano mo na connect yung dalawang yun, no? Medyo malabo, no? Pero ginagamit nila yun. Ginagamit nila yung ganong klaseng controversy. So si Servetus po ay isang masasabi kong kinikilala rin ng theologian. Ang naging pinaka-controversy is in the doctrine of the Trinity, na talagang sinasabi niya na ang Trinity ay hindi biblical at ito ay kailangang talikuran, no, ng mga mananampalataya yung katuruan na iyon. So si John Calvin, since isa siya sa mga prominent nga na mga siya yung pinaka-prominent at the time na reformer at
sa mga pagkakataon na nakikipag-communicate sa kanya si Servetus, there was a time na nagkaroon ng correspondence si Servetus pati si John Calvin kasi maraming gustong pumatay kay Servetus. Maraming siyang kaaway, kasama na dyan yung Roman Catholic Church, andyan na yung ibang mga sekta o mga grupo na nagagalit sa kanyang mga tinuturo. Ngayon, marami ring gusto naman na kina-call out si Servetus na siya ay mag-recant ng kanyang mga tinatayuan. So there was a time na sa mga exchange na ng correspondence ni John Calvin in Servetus, binigyan siya ng pagkakataon i-renounce yung kanyang mga heretical teaching about the Trinity, and merong seemingly na lumabas na recantation, na nire-recant niya yung sinabi niya. Pero sa mga sumunod na correspondence or sumunod na mga nilabas na statement ni Servetus, patuloy niya pa rin ina-uphold yung maling katuruan about na hindi biblical o hindi totoo ang Trinidad or yung Trinity. So dahil doon, winarningan siya, sinulatan siya. In fact, naging naging refuge pa niya yung Geneva sa mga kaaway niya ni Servetus, at sinusubukan pa rin siyang i-convince ni John Calvin na talikuran yung mga ganong maling katuruan. So sa panahon nila, bilang isang tawag dito, theocracy, yung kanilang yung Geneva, nasa posisyon si John Calvin na pwede niyang parusahan si Servetus. And kasama doon sa parusang iyon na yung pagpataw ng kamatayan sa mga heretics. So sa panahon nila, kapag heretic ka, pinapatay ka, o napatunayang heretical yung views mo. Ngayon, ang daming heretic. I'm not saying na patayin sila. Ibalik yung ganong hatol, In fact, masasabi ko na uncalled for, or hindi naman kailangan ng gawin o mangyari, hindi tayo inutusan na patayin yung mga heretics sa panahon natin. In fact, tolerance nga ang nangyari, pero dapat tayo yung maingay at nilalabanan talaga natin yung mga maling katuruan. So si Servetus, nasintensyahan siya na mamatay, at dahil doon, sa madaling salita, yung mga gustong pumatay sa kanya outside Geneva, hindi nagtagumpay, but eventually nakuha siya ng authorities sa Geneva. So bago pa siya mamatay, binigyan pa rin siya ng pagkakataon na magsisi at talikuran yung kanyang mga maling katuruan, pero to no avail. Talagang pinanindigan niya hanggang siya ay pinatay by burning at the stake noong October 27, 1553. So dahil po doon, ano pong naging problema? Dahil sa kamatayan ni Servetus sa kamay ni John Calvin, maraming controversies na sinabi na bakit niya ginawa yon. Bakit ang brutal o cruel yung ginawa ni John Calvin sa isang heretical heretical theologian. Masasabi natin na kahit hindi, narinig niyo po ako? May tumatawag sa akin. Yeah. Okay po. Kahit hindi naman si John Calvin ang pumatay sa kanya, papatayin at papatayin pa rin siya ng mga tao sa paligid niya. But that's not an excuse. Ang sinasabi lang natin na sa panahon na yon, yun ang kanilang batas. Yun ang umiiral sa kanilang lipunan na batas. At ang nangyari po ay pinatupad lamang ni John Calvin yung kanyang mandate as the governor, if you may, sa Geneva, na siya ang nangunguna sa panahon na yon. And ang masama masyadong ino-oversimplify ng mga detractors si John Calvin yung pagpatay, para bang nakasalubong lang tas sinaksak niya, parang ganoon yung dating, na parang walang paglilitis o walang hindi dumaan sa proseso. And
nothing can be further from the truth. But John Calvin has been, masasabi ko, gracious and very yung napaka-charitable pa nga siya kay Michael Servetus. So later baka may mga tanong tayo regarding that, pero doon pa lang masasabi natin na it was not a murder, it was not a killing out of yung bad blood or masamang intent, but rather may ina-uphold sila na mas mabigat, and that is the the doctrine of Trinity. At yun nga lang, nagkamali, pinapakita sa history na hindi ganoon ang tamang paraan ng pag handle ng mga ganong klaseng controversies or ganong klaseng issues. Sa panahon natin ngayon, napakaganda kasi kapag ang church ay talagang tumutupad sa mandato niya at meron church discipline, excommunicate, no? Excommunicate. Ayun na yun. Ang Diyos na ang bahala sa tao na hindi magsisisi sa kanyang mga maling katuruan. So dito na po tayo sa ayan. Involvement, tapos na pala. Tama ba? Naduling na ako. Ayan, involvement in state affairs. Calvin's influence extended beyond the pulpit as he played a key role in establishing theocratic government. Tapos na pala ito. No? Sorry po. Sa sickness and death na. Dito na po tayo sa kanyang sakit. And throughout his life, Calvin faced various health issues. His journey concluded on May 27, 1564 with his death in Geneva. Despite his physical struggles, Calvin's legacy endured through the continued spread of Calvinism and lasting influence of his theological writings. Sad to say, hindi hindi mahaba yung naging buhay ni John Calvin. It was cut short. Masasabi nating marami pang ibubuga, no? Marami pa sanang magiging contribution si John Calvin, pero in God's providence, masasabi ko nga na talagang binuhos ni John Calvin yung kanyang buhay sa maikling panahon. Kung masasabi ko I am 30 plus ngayon, pa 40 na, wala ba lang sa kalingkingan na binuhos ko o binubuhos ko ngayon yung mga nagawa na ni John Calvin at a very young age. Marami na siyang naging contribution sa lipunan, kumbaga, at sa Christianity in general. So, nakakalungkot na siya ay namatay, pero salamat sa Diyos na sa maikling buhay na ginugol niya, sa mundong ito ay binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na makapagbigay ng magandang katuruan sa atin. Sa final years po ni John Calvin, nakita po natin na may mga conflict siya sa mga kasama niyang, may mga doctrinal conflict siya sa mga kasama niyang o kasabay niyang mga reformers. Nandiyan na nakita natin na hindi naman yung naging hadlang para mas maipalaganap yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, makita natin si John Calvin in history, sa old age niya o sa latter years ng life niya, nakikipag-engage pa rin siya sa mga disputes or mga debate with the other reformers. At makikita natin sa history na nandun din naman, kahit siya ay nakikipag-debate sa mga theological standpoints ng ibang mga reformers, nandun din yung desire niya to unite with the other proponents or branches ng Reformation. Nandyan yung mga camp nila Zwingli. Sa susunod ay tuturo din sa atin yung buhay ni Zwingli at ng ibang mga theologians pa. And isa sa mga dadagdag ko rin sa latter life niya, nakapag-establish din siya ng mga schools, sa kanyang old age, not so old age, nakapag-establish pa siya ng school, and tinawag na
pinangalan sa pangalan niya yung college na yun, at pati yung mga universities na nagdadala ng legacy niya sa kanyang mga tinuro. So sa kanyang sakit na nagkakalagnat tayo sa panahon natin ngayon, pero hindi tayo agad namamatay. Pero si John Calvin, yun ang panimula ng kanyang kamatayan o ng kanyang masamang o yung pagpunta niya sa mas malalang kalagayan ng kanyang health. So in his illness na fever lang, sa panahon ng 1500s, ang mga tao or yung mga medical practitioners hindi pa ganun ka-advance yung paraan nila ng paggagamot, na kapag may lagnat, nagpapanik na yung mga tao dahil malala na sa kanila yon. And rightly so, kasi alam naman natin na ang lagnat sintomas lang na may impeksyon o mas malalang sakit, at sinusubukan nga po siyang gamutin, pero dahil nga sa mababang kalidad ng kalusugan o yung healthcare nung panahon na yun, ng 1500s, hindi po naging maganda ang pag-address sa kanyang health issues. So sa panahon na siya ay nagtatrabaho, nagle-labor sa preaching, teaching, and pagre-revise pa ng kanyang mga sinulat, lalo na yung institutes, nire-revise na yun hanggang sa latter life niya. Naging cause din ng detriment sa health niya. So habang siya ay nagtatrabaho doon, nagiging cause din yon ng stress sa kanyang health, kaya bumabagsak din yung katawan niya. And there was this one instance na sa kanyang preaching, sobrang, kasi nung araw walang microphone, walang ganong ka-smart na way to amplify the voice of the pastor. So dumating sa panahon na sobrang nag-exert siya ng effort, and it led to internal hemorrhage sa kanyang blood vessels, at sa yung lungs niya naapektuhan ng pagputok ng mga blood vessels na yun because of his passion in preaching or yung effort niya in preaching. And alam natin na kapag ganun po mangyayari, automatic yan, magkakaroon ng infeksyon, magkakaroon ng komplikasyon lalo sa lungs, at doon na unti-unting mas nag-decline yung health niya. So noong February 1564, yun na yung huling pag-deliver niya ng kanyang sermon. And nung April, nagbigay na siya ng mga huling habilin niya. In fact, nagbigay siya ng kahit papaano ng mga contribution sa mga colleges na kanyang tinatag. Yung masasabi nating unting ari-arian niya sa mga pamilya niya at sa mga ibang institutions na tinayo niya, at sa huling pagkakataon nagpaalam na siya sa mga kasama niya, sa mga ministers, at eventually namatay siya. So may mga stories na nung sa deathbed niya, ito yung masasabi ko na naipakita yung humanity rin talaga ni John Calvin. Yung talagang hindi siya Superman, though he is a giant of faith, he's a theological giant, pero nakita natin in his latter years there was this studies or writing na sinasabi doon that he was expressing yung yung mga bitterness niya at yung kalungkutan niya about sa mga nakaraang kahirapan na dinaanan niya. It could be because of the controversial decisions na ginawa niya, kamatayan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, at yung mga iba pang hardship na dinaanan niya. But ultimately, naniniwala ako na yun ay pagpapakita lamang ng kahinaan ng tao, na masasabi natin si John Calvin, he's in a pedestal sa ranks ng mga theologians at mga higante ng pananampalataya, pero nandoon din. He is a human being, at grace lang ng Panginoon kung bakit siya
kung bakit niya nagawa yung mga nagawa niya. So, sa huli po, no, dito na po tayo sa section ng ayan. Trivias. Si Pastor Joseph recently may mga pinopost siya sa mga readings niya about John Calvin. Nabanggit niya doon, parang bowling, no? Pastor, parang nabasa ko sa isang post mo na nagbo-bowling si John Calvin. So ilan dito mga in-include ko lang sa biography niya. John Calvin was known for his love of classical literature, enjoying the works of ancient philosophers and writers. He found solace in intellectual pursuits, and his extensive knowledge of Latin and Greek allowed him to engage deeply with classical texts. Ito yung sinasabi ko kanina na providential, na earlier in life, John Calvin has this desire to really acquire knowledge at a very young age. Imagine, nag-aaral na siya ng mga Greek and ancient languages to the point na pati yung law, inaral niya. So, masasabi natin, sa panahon ng kanyang pakapanganakan ng Renaissance at yung kanyang desire to learn more is a perfect combination na ginamit ng Diyos sa providensya niya para talagang mabuo yung mga theological truths na in-uphold niya na nakarating sa atin. So mapagkakatiwalaan natin ang Panginoong Diyos na hindi lang base sa opinion o spekulasyon yung mga naisulat niya, kundi talagang ito'y inaral. Sa mga kaibigan naman, no, yung friendships naman ni John Calvin. Calvin formed a lasting friendship with theologian Theodore Beza, and their correspondence provides insights into their theological discussions and personal camaraderie. The letters exchanged between Calvin and Beza are considered valuable historical documents. Bakit ko po ito isinama? Pagpapakita rin po ito na minsan kasi ginagawang o dinidehumanize na si John Calvin dahil sa mga katuruan niya na naging controversial. Pero makikita natin na he is a man, he has friends, he has hobbies, at makikita natin na kagaya rin natin siya na nangangailangan din ng companion. So itong friendship na ito, I can say na I wish na all of us as believers will have the same type of friendship, na may kaibigan tayo in which we can exchange our theological thoughts. We can have or we can find yung someone na confident natin pagdating sa mga thoughts natin and sa mga inaaral natin, and it should be lasting. So napakaganda na balanse yung buhay. Balanse yung buhay. Magkaibigan tayo, Pastor Ezekiel. Balanse yung buhay ni John Calvin. Hindi siya monster kagaya na pinipicture ng mga detractors niya o yung malupit, parang pinalalabas sa malupit, no? Another fun fact, despite his stern public image, Calvin was a devoted pet owner. Parang si Pastor Joseph pala to, no? Iniisip ko nga, Pastor, parang ano to, requirement yata sa matitinding theologian. Ayun, he had a beloved dog named Toby, showcasing a softer side to his character. Additionally, Calvin had a passion for music and was known to compose hymns for congregational singing, contributing to the development of Reformed worship. Napakaganda nitong part na to kasi makita natin na una, no, dagdag nga doon na hindi pala kaibigan siya, kahit napaka-stricto nung tingin sa kanya ng mga tao, pero may soft side si John Calvin. Parang nung ganito yan yung nalaman ko si Pastor Noel Espinosa nag-chess, o mahilig siya sa chess. Parang nabanggit niya, correct me if I'm wrong, na kung hindi siya nagtuloy sa pagpapastor, parang pupursue niya, baka ano na, no, yung grandmaster na siya sa chess. Ganun siya ka avid player ng chess. Important yun, no, sa ating mga Kristiyano, no, na meron tayong pinagkakaabalahan din at nakakapagbalanse ng buhay natin. So, yun nga, si John Calvin, may alaga siyang pet, at
meron din siyang desire or passion for music gaya ni Martin Luther, shinare ni Brother John Paul, no? Martin Luther was a composer din ng mga psalms, ganun din si John Calvin, nag-compose din siya ng ng mga hymns. John Calvin din nag-compose ng mga hymns, and nakaka-relate din ako kasi musician din. So parang may similarities yung mga pastors, parang karamihan na inclined sa music or sa ganito yung mga nagiging dinadaanan na path din, no? So masasabi ko na alam ng Diyos yung pangangailangan din ng mga anak niya at nagiging way ito para mas magaan ang buhay dito sa mundong ito. So ang ganda nung nung malaman natin na sa bigat ng mga pinagdaanan ni John Calvin, yung mga mabigat na mga katuruan na kanyang tinuro or kinontribute sa Christianity, he remains still as a human being na may struggles, may mga kahinaan, meron ding mga kalakasan, but all in all, everything na kanyang tinatangkilik dahil lamang sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. So, doon po nagtatapos yung aking pong maikling presentation ng biography ni John Calvin. Again, short lang po ito. Meron po akong isi-send later na summary ng mga iba pang mga pangyayari sa buhay niya. Send ko po mamaya kay Pastor Joseph, and maganda may ibang galang natin para mas malawak siya. Ayun. Pag yun kasi yung ginamit ko ngayon, mabubulol-bulol ako sa mga tawag dito, mga French names and other informations. Ayun po. Baka po meron Pastor Joseph, ko po sa inyo, ibalik ko po sa inyo yung mic. Ayan, maraming salamat po, Pastor Angel, sa pagtuturo ng short biography ni John Calvin. So ngayon naman po, didiretso tayo sa discussion period. So ito na yung time para mag-ask ng questions kay Pastor Angel. Tapos ganun din, pwede rin tayong mag-comments ng mga realizations natin or mga natutunan natin, naisip natin dito sa pag-aaral natin. So i-off ko na yung share screen. Ayan. So bago tayo pumunta sa discussion, pa-open po ng camera ng mga pwede, na mga available. So pa-open po ng camera, mag-picture lang tayo ng mabilis. Ayan. Ayan, sila Brother Eze. Hello bro, sila Monica. Hello. Ayan, sila Tita. Ayan, sila Tita Coral. Sila Hermar na masaya. Sila Mama. Masaya yan, Pas. Masaya yan, no? Ayan, sila Richard. Si Monica nakaganong kanina eh. Kanina, ganyan yung posing ni Calvin eh. Sa picture niya, nakaganon siya eh. Pag nakita niyo yung mga ibang photos niya. Pero anyway, sige. Paano ko ba pagkakasya to? Change layout. Naka-max na eh. 36. Ayan, sige po. Screenshot ko na. Sige po. 1, 2, 3. Okay. Isa na lang po. 3, 2, 1. Okay, salamat po. Maraming salamat. Muli, pupunta po tayo sa discussion period natin. So, pwede kayo mag-raise ng hand, pwede kayo mag-chat para pagsunod-sunurin natin yung mga discussions natin. Again, maraming salamat pa sa brief introduction ng biography ni John Calvin. Kasi marami talagang nangyari sa buhay niya eh. So, hindi masisiksik. Oo, sa sobrang dami ng mga events. Pero yung mga major events, ayan, ang nadaanan natin. So, sige. Si Brother Richard, ayan, sige. Go, bro.
Tanong ko lang regarding dun sa controversial ni John Calvin, regarding dun sa sa ecclesiological tsaka sa sacramental nila. Kasi naalala ko isa sa mga nababasa ko na controversial sa kanya regarding dun sa rejection ng Catholic doctrine. Pagdating sa substantiation sa treatment ng supper as a sacrifice. Ano yung pinagkaiba nung pinaniwalaan ni John Calvin regarding dun sa supper or yung Eucharist? Tsaka doon sa isa pa doon is yung hindi niya ina-accept yung Lutheran doctrine pagdating sa sacramental union with Christ. Bro, salamat sa tanong. Pinapahirapan mo ako, bro. Mas matindi agad yung tanong Ano? Una pa lang. Kasi pa na ano ko lang na sorry. Hindi kasi ano lang ako na curious lang ako dun sa Lutheran sacrifice pagdating sa Eucharist tsaka dun sa kasi nakita ko dun na nire-reject niya yung Catholic Ayan. Sa paliwanag sabi ni Deacon, no? Ayan, hindi ka na briefing, no? Then, brother. Sorry. Rejection, same naman ang rejection natin, no? We reject yung transubstantiation, nabubulol pa rin ako dyan. At mas ina-uphold natin yung symbolic na meaning nun, pero naniniwala rin tayo na it is, and on our part, it is the physical, experience ng gospel. Now, sa Lutheran, yung Lutheran view naman pinagbabanggaan, isa nga yun sa controversial nga pagdating sa paniniwala natin at ng mga Lutherans, though hindi ako masyado ganun ka well versed sa lahat ng practice ng Lutherans, pero masasabi ko na ibabalik ko kay Pastor Joseph. Hindi, kasi baka misrepresent yung Lutheran understanding sa Lord's Supper, no? Kung bakit siya mas aware ako dun sa kagaya ng nire-reject natin sa Roman Catholicism, kung bakit hindi natin ina-uphold. Though may mga nabasa ako na ang isang comment like sa attitude ni Martin Luther last week din na nabanggit ni Brother John Paul na wala naman talagang balak umalis si John Calvin si Martin Luther sa iglesia, no? Kundi gusto niya ma-reform ito at magsisi at maitama yung mga katuruan. So doon din nag-uugat yung marami pang mga questionable practices yung Lutheran pagdating sa panambahan. Kaya doon sila nagkaroon ng hidwaan. So generally, I understand na doon nag-uugat yung pag-disagree sa mga Lutherans. Yan po. Pastor Joseph, baka may maidagdag po kayo. Pareho si La Calvin sa si Luther na nagdi-disagree dun sa Roman Catholic doctrine ng transubstantiation. Although si Luther, mas heavy pa rin kasi sa kanya yung Roman Catholicism Kaya medyo may difference lang yung view ng mga Lutheran. Another term yung ginamit, consubstantiation. Parang body pa rin yun, real body pa rin yun, pero hindi na kasing heavy nung position ng Roman Catholic Church. Yun yung pinag-disagreehan ng mga reformers. Heavy debate sa kanila kung ano ba talaga yung essence ng bread sa wine. Ang nagtatalo dyan, yung turo ni Paul last Monday. Ang nag-debate hindi si Calvin. Ang nag-debate si Luther.
Yung last Monday, saka yung next week. Next Monday naman, si Zwingli. Sila yung nagtalo. Kasi si Zwingli, ang view niya ay memorial. Ano lang talaga, inaalala lang si Jesus, wala si Jesus dito. Pero ayun, si Calvin, ang mas better yung view niya na although hindi real body, saka hindi real blood, pero spiritually present si Christ kapag nagpapartake ng Lord's Supper. So, may nagsabi pa nga, doon sa binabasa ko may si Melanchthon yata yun, or sino ba? May nagsabi na kung sana na nakipag-usap agad si Calvin kay Luther Para kung gumit na agad siya noon, hindi sila nag-away daw Pero anyway, pare-pareho naman sila. Lahat sila ng mga reformers nagdi-disagree dun sa Roman Catholic na pananaw. Maidagdag ko lang yung naka-attend ako ng isang fraternal with Pastor Ellie. Ito yung isa sa mga discussion. Na-discuss din kung maalala mo, Brother Richard, na-discuss natin yan sa ecclesiology, yung sa mga forms nga, no? Or your understanding ng Lord's table. And hanggang ngayon, bakit hindi tayo nakikisalo? Kasi nga very essential yung correct understanding. Hindi siya petty. Kaya nga to the point na pinagdebatihan nila, pinag-awayan nila So ang maganda lang, si Martin do sa na-share ko kanina, si John Calvin, nandun din naman yung conscious effort niya na makiisa sa mga co-reformers niya. May mga controversies, may mga debates, pero not to the point na binivilify yung kapatid o yung mga kasama niyang mga reformers. So in that sense, masasabi din natin hanggang ngayon naman may ganyan tayong di ba? Like sa mga Presbyterian and Reformed Baptist pagdating sa baptism, may mga tayo pagkakaiba. Pero yun nga, may pagkakaisa rin tayo sa mga katotohanan that we both uphold. Yan po. Oops. And follow up doon, Brother Richard. Or mga additional mababanggit mo. Isa na lang po siguro. Hindi kasi yung claim that time na kung isa sa mga na ko rin na nabasa ko last time. Ang claim is pagdating sa Catholicism, yung tinatawag nating Universal Church. Ito po ba yung time na na-define by John Calvin yung Catholicism, or ahead pa kasi yung kay Lutheran, which is Roman Catholic, yung time na yun or yung era na yun. Dito sa era naman ni John Calvin, dinefine yung talagang Catholic Church, which is ang ina-uphold na yung anti-papalism, basta anti-papal, yung parang as a primacy, yung mga pope. So hindi niya nire-reject niya yung katuruan na yun, which is defined na si Kristo yung head, tapos ang members yung katawan. So dito bang era na to na define yung Catholic, or yun lang yung gusto kong ma-clear doon sa era niya. Thank you po. I would say na progressive kasi yung kumbaga kung paano nire-refine ni John Calvin yung mga sulat niya, yung mga tinuro niya hanggang bago siya mamatay, ganun din yung understanding. So, syempre nag-start kay Martin Luther, gaya ng sinabi ko, wala siyang balak naman talagang umalis. Kundi gusto niyang ma-reforma yung iglesia, kasama doon yung understanding na the Pope is not the head of the church. And yun nga, yung terminology na Catholic, no? Na-draw na yung line nung
na sa panahon pa lang ni John Calvin na excommunicado na siya, pinapapatay na nga siya. Doon pa lang na-draw na hindi ang Roman Catholic Church per se, no, yung mga papist, hindi yun yung totoong iglesia ng Panginoong Diyos. So, masasabi natin na during this early part, yung mga panahon nga ng mga early reformers, doon na if you may, yung ginamit mong term na establish or na coin ng mas malinaw yung ano ba talaga, what does it really mean to be a Catholic or to be the universal church. Mas napagtibay siya. So yung denial ng papacy, yung nabanggit mo nga bro, ay sa panahon pa lang ni Martin Luther, nandoon na, no, nag-exist na yon sa mga pagpo-protest, no, lalo na nung hindi niya in-acknowledge yung kapangyarihan ng papal bull sa kanya, yung hatol sa kanya, hindi niya kumbaga hindi siya nagpapasailalim doon, pero nagpapasailalim siya sa salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, I can do no other. Wala akong magagawang iba. At ang mas ina-uphold niya talaga yung salita ng Diyos. So doon pa lang, as early as that. Pero yun nga, mas nare-refine yung understanding, at masalimuot. Mas sabi natin na we are blessed sa panahon ngayon na wala tayo doon sa panahon nila. Dahil talaga doon, nagpapatayan para lang mas ma-define yung mga theological points, dumadating pa sa pagdanak ng dugo. Salamat ngayon, hanggang ano lang tayo, bardagulan sa comment section. Dumadanak na dugo. Ayun bro. And any follow-up, Richard? Okay na po ako pa. Salamat po. Yun lang kasi. Thank you po. Salamat, Chad. Ayan, sige po. Other questions para kay Pastor Angel? Ayan, Pas. Habang wala pa, Pas, ako muna mag-ask. Sa buhay ni Calvin, syempre may progress siya eh. Hindi naman stagnant yung buhay niya. Pero overview lang, Pas, sa personality, sa life ni Calvin, ano yung mga kahinaan niya bilang isang believer na pwede mong mabanggit, na pwede nating iwasan, matutunan natin na iwasan. On the other hand, ano naman yung mga graces na meron siya na highlight na pwede nating tularan bilang mga believer. So, yun yung ano ko pa sa dalawang sides, mga i-avoid tapos mga i-imitate. Doon muna tayo pa sa negative, no? Yung mga dapat i-avoid. Grabe kasi yung mga sakit niya, Pas, as in nung inaral ko. Agad niya namatay kasi halo-halo. Arthritis, gout, at kung ano-ano pa. Tapos yung lagnat niya hindi na daw nawala-wala. Naging part na ng buhay niya yun. So napaka combination daw. Ayun. Siguro nakakadagdag yun sa kanyang temperament. Nakadagdag din yun sa sungit niya. Kumbaga, maganda na sa atin bilang mga believers, mailagay tayo sa yung bang maging aware tayo sa effect ng ating health sa pananampalataya natin at sa the way we minister to other people. So if we are in a tip-top condition health-wise, mas maganda yung result ng ating ministry. Sa akin personally, Pas, alam niyo naman may sakit ako. Yung nakita ko to, ang bigat eh. Ang bigat na sabi ko, mas mahabang buhay ko kay John Calvin. At hindi lang yung haba ng buhay, kundi yung quality ng life. Kasi sabihin natin, kung namatay si John Calvin by the age of 80, tas ganyan naman yung buhay niya, ang miserable. Ang miserable, talagang iinit ang ulo mo. Araw-araw may lagnat or may pa siya, hemorrhoids. I mean,
ang bigat nitong mga sakit na ito, hindi simple. So masasabi ko rin na napabayaan niya rin, no, yung kanyang katawan. Not to judge him na na pabaya talaga, pero yung naging result, saka yung rin naman quality talaga ng medicine ng time na yun, bababa. Kaya napakaganda na ipa-factor in lagi natin yung mga bagay na yun, dahil ang laki ng effect do. So bago siya mamatay, may part pa na sumuka siya ng dugo, sabi doon. Oo. Dahil sa kanyang pagsasalita. Kaya din makikita natin na trabaho din ng iglesia na tulungan din yung pastor, no? Kung may mga gifted men sa church, kailangan talagang magamit sila in helping the pastor in teaching, yung ganon. At bilang mga pastor din, wag maging threat yung ganon, wag maging threat yung gifted men sa church. Basta make sure na idaan sila sa training, make sure na sila ay maging diligent din sa pag-aaral, and magiging blessing yun. Kagaanan ng pastor yung may kahalili sa pulpito. And so isa yun sa mga negative na nakita ko. Siguro part din yung ang tanda na niya, nag-asawa lang, parang sana mas nakakatulong talaga sa ministry yun. Nakarelate ako medyo may edad na ako nag-asawa isa yun, no? Tapos yung ano pa yung sunod na question? Yung mga graces niya pas na magandang tularan. Ezekiel, mag-asawa rin ako, sabi ng Pastor Erdy. Ayun. Na-amaze ako kay John Calvin, yung pagmamahal niya talaga sa salita ng Diyos at sa pag-aaral. Yun. Para makapag-preach ka araw-araw, grabe, tremendous naman talaga yung kailangang i-google mo sa pag-aaral, no? So yun, very ang ganda niyang gayahin, no? Ang gandang tularan pagdating sa pag-aaral. At isa pa sa nakita ko kay John Calvin, hindi rin siya hindi rin siya umiwas sa mga refinement ng kanyang mga theological points. Siya mismo ay hindi niya pinipigil na mas maitama pa yung kanyang mga katuruan. So hindi siya sa madaling salita, ang interpretation ko noon sa ganong klaseng attitude, hindi problema sa kanya yung criticism. Hindi problema sa kanya yon, dahil kaya nga may revision malamang may mga nakausap siya na mga theologian din. Nagko-call out din kung may mga nakitang mali or kasama doon, dahil mahal niya ang pag-aaral, hindi naging issue sa kanya na may bagong matutunan at mas maidagdag pa o maitama pa yung mga dati niya nang naisulat. Hanggang sa kamatayan nga niya, no? Ginagawa niya yun. So napakaganda nung graces din na yun. And part do sa negative, gusto ko lang maano rin na somehow kasi nga para ang tingin kay John Calvin, medyo rigid siya sa pagpapalakad. Mai-attribute ko rin naman yun kasi hindi lang nga siya pastor, siya pa ay somehow nag-govern doon sa Geneva. So yun, may fine balance kasi doon sa panahon, sa ganong klaseng sitwasyon ng buhay. So siguro he was trying to to be stern at the same time gracious. Paano mo ibabalance yun, disiplina mo yung society. Pero sa totoo lang, ang trabaho lang talaga ay sa iglesia, no? So ayun, kaya siguro dami niya ring sakit dahil doble sakit ng ulo yung pinasok niya. So, at the end of the day, ma-upload natin sa sipag. Masipag siya. Hindi siya petics na pastor. Talagang kung may pagkakataon, kahit nga sabi
yung umonti na yung umaattend sa church, nagpe-preach pa rin siya eh. No? Magandang ano yun, magandang ugali na naipakita niya or character. Iba nakadepende sa dami pero siya hindi, tuloy-tuloy lang. To the point na nga na gusto na siyang i-oust as a pastor. Pero ayun, by the grace of God, persevere siya at pinagtiyagaan niya talaga yun. Yun, Pas. Ayun, salamat pa sa mga answers, sa mga dapat tularan, saka hindi kay Calvin. Ayan. Ayan, si Brother Eze may answer. Sabi niya, sa negative, hindi daw i-correct yung view ni Calvin sa baptism. Dahil ano pa rin sila, nagbabaptize sila ng infants. So, dun sa question ni Eze, regarding sa pagpaparusa nila kay Servetus. Ito yung question, basahin ko po. Less the killing, bakit po mali ang pag-impose ng state, ng government, sa punishment sa mga heretical views like anti-Trinitarian if need i-uphold ng state ang 10 commandments? Ano daw ang tanong ni Eze Pas ay bakit mali na bakit mali para sa state na parusahan yung mga tao sa heretical views nila? May dagdag si Eze doon na kung kailangan na i-uphold ng government yung 10 commandments. So anyway pa, sige po. Yun po, pagdating po kasi sa theological yung mga ganon, pag-discipline na. Kasi ang problem nga sa panahon ni John Calvin, nag-merge Nag-merge yung iglesia sa yung estado. So, merong jurisdiction sa mga ilang batas na ina-uphold ang state at meron din namang mandato ang church na yun ang man ay uphold niya. Kung paano hindi dapat i-uphold o hindi dapat ipataw ng church yung capital punishment sa mga gumagawa ng heinous crime at ibinibigay ito or dinidelegate ito sa estado, sa gobyerno para sila ang mag-address nun. Ganun din. Meron ding jurisdiction lamang yung iglesia. So, alam natin na napakahalaga ng separation of church and state kasi merong mandato ang iglesia na hindi dapat kuhain ng estado and vice versa. May mandato rin ng estado na hindi pwedeng pakialaman ng iglesia. And nagkakascade yan, hindi rin pwedeng gawin ng iglesia yung mandato na binigay sa mga magulang. And so on and so forth. So, ayun, kahit ina-uphold yung 10 Commandments, merong sinabi lang sa salita ng Diyos na kaparaanan ng iglesia kung paano i-address yung mga violations na yun. At kasama nung mandato ngayon, kung i-uphold ang justice, may tamang pag-criminal, no? Yung criminal violations, may tamang lugar para doon i-address yun. So magfe-fail yung church kung halimbawa sa violation ng 10 Commandments, thou shalt not murder, may isang churchmate, may pinatay, tapos ang ginawa na church sige, excommunicate na namin ito. Hindi ka naman para hindi ka na makulong, excommunicate ka na lang namin. Mali na 'yon kasi may mandato rin ang estado na sila dapat ang magpataw na kaukulang parusa para doon. Ang iglesia naman hindi and vice versa, hindi rin pwedeng yung kaparaanan ng discipline sa church gagawin naman ng estado na can you imagine yung gumawa ng isang krimen, nag-violate sa 10 Commandments, nagnakaw, kunyari, excommunicate, nilipat in-exile, pinapunta sa ibang bansa. Parang, yun, again, it's absurd, no? So, yun po yung masasabi ko patungkol sa, sa question na yun. I hope na sagot ko, Pas.
Ayan. Bro, baka meron ka follow-up sa question na ito. Ayan, okay. So, other questions po, mga comments or realizations, pwede kayo mag-chat or mag-raise ng hand. Sige pas, habang wala pa muna ulit, ako muna mag-ask ulit ng question. Sige. Nabanggit mo pas, interesting yung marriage ni Calvin. Ang narinig ko before, hinahanapan talaga siya ng mapapangasawa. May pressure. Oo, nagkaroon ng committee para hanapan siya ng asawa. Bumuo ng committee para hanapan talaga siya ng asawa. So, tas naghanap yung mga failed, di ba pas? May failed na mga... May umatras May pag-atras. Oo, hindi nag-work. Tapos, meron naman na, eto na si Idelette. Ayan na. So, ang question ko dun pas is, paano nakakatulong? Ayan. Yan, nabanggit mo yun na nakakatulong ang pagiging married para sa pastoral work. So, pwede mo ba i-elaborate yun, Pas? Ako kasi nababase ko sa sa experience din. Hindi ako kasing ni John Calvin, no, kasing busy para mag-prepare ng sermon at mag-preach araw-araw yung mga ganon. So sa akin, sa aking napaka-simpleng pagpapastor, nagiging mahirap pag wala ang katuwang. Naalala ko nung binata pa ako, nasa ministry na, iba yung iba yung ngayon na meron pagkatapos ng lahat ng kaabalahan sa iglesia, meron kang katuwang pa rin na masasabi mo na partner talaga siya sa ministry. Hindi ko nakita yung asawa ko na yung parang separate siya, na hindi siya nakaka-affect sa ministry ko, but rather yung marriage o yung asawa ko ay integral part sa ministeryo, sa paraan na hindi ko na kailangang maabala o gawin yung mga bagay na ginagawa na niya, at mas makakapag-focus ako sa trabaho ko. Parang yung mga deacons, parang ganun. Gumagaan yung trabaho. Bukod dun, Pas, yung masasabi Pwede pala yung babaeng deacons, Pas. Opo. Pero walang office. Walang office. Mas mataas yung office. Nag-comment si Pastor Ezekiel, porket nakikinig, Pas, nandito katabi ko Kaya ginagalingan ko. Ayun, nakikita ko na naging ang ganda ng yung naging effective si John Calvin sa mga ginagawa niya kahit wala pa siyang asawa, no? Pero kahit maikli lang yung kasama nilang asawa niya kasi naunang namatay, maagang nabalo si John Calvin, I know kahit yung malungkot na chapter ng buhay niya na yun, nakadagdag din sa kung ano yung mga naisulat niya, yung view niya sa kung paano ang pananampalataya, kung kilos, ang sovereignty ng Panginoon, lahat yun, nakakontribute yun. So, masasabi ko po na naging blessing din yung kahit maikling panahon lang. Lang doon, no, para gumawa pa ng committee yung mga kasama niya, parang ganun kasalimuot yung yung kanyang paghahanap ng partner, pero may binigay pa rin ng Panginoon. Ayun po.
Ayan, salamat, Pas. Yung next, si Pastor Erdy. May co-elder daw ba? Si Calvin. Actually, tanong ko rin po yan kasi seemingly parang wala akong nakitang ang nababanggit usually yun nga siya lagi nagpi-preach, pero yung kahalili I would believe meron siyang mga staff na tumutulong sa kanya lalo sa mga clerical works kasi naman po siya nasa gobyerno din, pero yung pagdating sa co-elder hindi ko po wala po akong na-encounter regarding that, but I would believe na may mga katuwang siya sa ministeryo. Ako wala pa akong co-elder, sana all meron. Yan ang isama natin sa prayer. Opo. Tapos magparinig. The Candyman. Salamat, Pas. Pero sa mga nabasa ko, Pas, meron mga preachers. Mga preachers sila. Doon sa Strasbourg, yung pinuntahan niya, inaya siya doon eh. May pastor na doon. Si Buser. Tapos inaya siya. Doon sa Geneva naman, kasi yung tinakot siya. Yung mas matanda sa kanya, si Farrell. Ayan. Si Farrell. Kanya. Naging pero kasi sila paid by the government eh. Kaya talaga eh. Parang pare-pareho naman silang preachers. Pero iba lang yung ni Calvin. Parang may superiority lang yung niya, position. Pero may alam ko, Pas, may mga co-preachers talaga siya. Sa Geneva. Okay po. Kasi malaki rin yung nila eh. Malaki yung lugar nila. Pas Erdy, baka may po kayo? Parang, siguro Pas para siyang ruling elder. Siya yung may mga ganon. Opo, Pas. Sulat-sulat pa siya. Kasi iba-iba yung pinuntahan niya eh. Yung sabi ni Pastor Angel kanina na nasa Geneva siya, tapos pinatalsik siya. Punta siya na Strasbourg. Siya eh. Hindi siya isang place lang. So, yung next pass, eto, ang bigat na naman ang tanong ni Richard. Richard, di ka talaga na briefing Ang tanong lang dapat, mga yes or no lang eh. Ang tanong ni Richard, anti-philosophical ba si John Calvin? Anti-philosophical. Honestly, hindi ko na-encounter yun. But assuming na he is very keen in the ancient languages like Greek and at philosophy talaga yung mga inaaral niya ng time noon. I don't think he's anti-philosophical. Siguro, binabangga niya yung mga maling philosophies, pero I believe na inaaral niya yun. I don't think anti-philosophical would describe him. Unless may reason. But hindi ko po na-encounter yung ganun po. Sorry, Pas, kasi during Renaissance kasi, Pas. Wait lang, Sam. During Renaissance, kumbaga yun yung trend nung pinaka nila sa kinakalaban nila is philosophers church that time. Kaya siguro nagkakaroon mga execution sa era niya. Yun nga, kasi possible naging tyrant yung isa sa mga binabatong sa kanya. Accusation. So, naging ba siya? Anti-philosophical ba siya? Or kumbaga, anti-philosophic? Parang mga ganun. Nilalabanan niyo ba yung mga ganung pagkakataon? Or totoo ba yun sa time niyo? Siguro yung terminology na anti-philosophy, hindi na describe ng tama yung ginawa ni John Calvin. Kaya nasabi ko kanina,
expert nga siya sa Greek and other literature and other studies, sa mga ancient studies din. So, inaral niya yun. So, naging way yun para tulig sa inyo yung mga maling philosophies. Yun ang masasabi ko. Kung anti-philosophy, hindi. Kasi ang filosofiya ay hanggang ngayon ginagamit natin sa teolohiya. Naturally, kapag against any philosophical position is against against sa biblical standpoint, talagang tutuligsain. But hindi siya anti-philosophy. I don't think yun yung tamang term. Follow up doon, Richard. Ayan. So, next ay si Carl. Sabi ni Carl, basahin ko pas. In Calvin's doctrine of election, what is the difference between predestined and ordained? Ayan. So, term yan pas. Ano daw pinagkaiba ng predestined sa ordained? Yung sa predestination po kasi, kagaya niya ng predestination from the foundations of the earth, no? Tapos yung ino-ordain, makita natin na sa present, no? May ino-ordain, kumbaga na-ordain. Bawa, kunyari na lang, if God has ordained, me as a pastor was ordained by God sa iglesia, sa CCRBC. In that sense, yung pag-ordain, no, yung mga tinatalaga niya, pagtatalaga niya ng mga pangyayari, ay masasabi ko na merong element ng present time o yung sa mga pangyayari as we go about, no. Pero yung predestination or kaya nga no, kaya pagka ordained, may foreordained, no. So yung term, kung ikukumpara natin, pagbabanggain natin, nagkakaiba siya dun sa prefix, no? Yung sa predestination from the foundations of the earth. Sa ordination naman, kung ordain na, yung ano-ordain, mas kumbaga parang mas specific siya sa on a certain time or ganun ko gagamitin yung word na ordain when it comes to comparison sa predestination. Pero pag foreordained, nagiging synonymous na siya doon sa predestination. Parang destined as against predestined and or foreordained sa ordain. Ayun po. Ayan. So, si Carl, baka may follow-up ka doon, Carl. Ayan. So, okay. Salamat, Carl. Carl. Ayan. So, bago yung kay Christopher, basahin ko lang yung comment ni Paul regarding kay brother sa philosophy. Sabi ni Paul, maganda din siguro bro Richard kung masite mo yung accusations about Calvin sa kanya anti-philosophical state. Paano nila nasabi na anti-philosophy siya para properly ma-examine yung claim nila? Okay. Clarification lang pala yun sa kanina. Yan. So, basahin ko na yung question ni Christopher. Sabi ni Christopher, if I'm, correct me if I'm wrong pala. Si John Knox nag-aral ba ng Reformed Theology under the mentorship of John Calvin? Ayun yung topic. John Knox. Actually, habang nagsa-search din ako eh. Ako, hindi ko na-encounter kasi masyado nakafocus kay John Calvin. Pero sabi dito sa Google Pass, Opo. nagkita sila. Pumunta daw si Knox sa Geneva. Mm-hmm. Ayan. So, probably, no? Ayan. Ito, i-copy-paste ko pa sa. Sige po.
Nag-Wikipedia lang ako eh. Kasi pinakamadali. Wiki to ha. Itong kinapipis ko. Ayan, pumunta daw si Knox sa Geneva. Sa panahon daw yun na piniprosecute nila si Servetus. Opo. Saka bumisita daw si Knox sa kanila. So, ito yung 4 na difficult political question ni John Knox et Calvin. So, sabi, ano yung unang question? Whether a minor could rule by divine right. Minor yung parang siguro minority ito nung ano. Hindi, minor, bata. Bata, oo. Bata pa. Kasi sa panahon nila, may ganun eh, no? Oo. May batang pope, may batang hari. O ano. Pangalawang question niya, difficult question, whether a female could rule and transfer sovereignty to her husband. Ayan. Pangatlo, whether people should obey ungodly or idolatrous rulers. Aba. Susundin ba yung mga rulers na hindi political ano kasi, no? Questions. What party godly person should follow if they resisted idolatrous ruler? Ito pala yung mga gusto ko topic ni John Knox. Baka meron siyang ungodly ruler na na-encounter. Ito pa yung sunod na sinabi. Calvin gave cautious replies and referred him to the Swiss reformer Heinrich Bullinger. So, ang ginawa pala ni Calvin, nagbigay lang maingat na sagot. Tapos sabi niya, doon ka magtanong. Doon ka magtanong kayo. Parang ginawa ko kanina pas, nirefer ko sa'yo. Ginagawa din pala ni John Knox yun. Wag ako tanongin mo, sabi ka. So, nagkita pala sila. Sila. Nagpang-abot. Parang pang-abot pala sila. Diyan yata pas yung part na nag-aano rin si John Calvin ng unity sa mga members niya. So malamang sila yun. Na tropa tayo. Hindi tayo magkakalaban. Ito sa isang part doon, nanghingi pa doon ng advice sila Knox kay Calvin. So masulat pa sila. So hindi ko kasi alam yung mga dates nila eh. Nagkaabutan pala sila ng buhay. Akala ko later pa si Knox. Knox naman. After. Nag-ano rin pala si Knox sa Geneva. Anyway, nagbabasa na ako. Ayan. Sabi ni Eze, hindi naman difficult daw yung political questions. Kaya mo naman sagutin yung past. Nandiyan ka naman pas eh. Sa'yo ko na-refer. Sa'yo rin ako nagtatanong eh. Ezekiel Bullinger. Hindi, pas. Ito yan isa sa mga realization ko. Diyan sa mga itong mga recent na i-discuss natin. Napaka-helpful talaga na meron kang maasahan na co-labor in Christ. Diba? Kagaya nyo po, Pastor Joseph, Pastor Erdy, Pastor Ezekiel, at yung may iba pa nating mga kaibigang pastor. Blessing talaga. Kasi ang iniiwasan talaga natin yung maging wise in our own eyes. Yun, nakakatakot. Na pag sinabi mong alam mo na o alam mo na lahat, God forbid, no? Na dumating sa pagkakataon na hindi na tayo nagtatanong. Mas nandoon talaga yung biyaya ng Diyos pagka sinabi mo hindi mo alam eh. Ayun. May co-mentorship. Opo. Within and without, inside and outside the church. Opo. Ayan, Deacon Marlon. Go, Deacon. May tanong po ako.
Kasi Hindi ko Antipolo naabutan Reformed Baptist Church, katauhan yun ni Deacon Marlon. Siya yung epitome. Modalist ako, modalist. Sige. Hindi ko naabutan yung early part, pero if I recall it properly, si John Calvin by Providence, nakakita siya ng Geneva o sa Switzerland dahil dun sa manhunt sa kanya sa France nung king. Kasi I think na-trace siya na siya yung nagsulat ng institute. Tapos, hinat na siya. Tapos umali siya, tumaka siya papuntang Switzerland o sa mga ibang mga bansa na Protestant. Bali yung question ko doon is, how do we, kasi yung iba pwedeng gamitin yung idea na pala yun si Calvin. Kala ko ba, willing siya mamatay para kay Cristo. Pero yan, tumaka siya, nagtago siya. At the same time, yung other side naman nun is, yun nga, yung paglayo sa mga ganitong necessary ng mga martyrdom is hindi necessary sa tawagan kay Cristo. Kasi napaka-borderline nung nito nung senaryong ganito na pwedeng magamit mo yung dahilan na ayaw mo lang talaga mag-stand sa Christianity, kaya tatakas ka. Or the other hand naman is, yun nga, talagang totoo naman na gusto mong pwede lang ako kaya gusto mong panatilihin yung buhay mo. Baling question ko dun past is, how do we balance or address yung mga ganitong klase? Kung dumating man tayo sa ganitong sitwasyon, wag sana mangyari, pero kung dumating man tayo, paano natin siya i-handle? Sakto, Deacon, topic namin nung Sunday sa Bible class yung personal eschatology or individual personal eschatology about death, no, na hindi natin bilang believers wala tayong death wish, hindi natin nire-romanticize din yung death, so nagiging sober yung ating judgment or treatment when it comes to threat sa life. Meaning, kung dumarating yung point na mas-threaten yung life natin because of what we believe, hindi masama na i-preserve yung life. And in-encourage pa nga yun na kung maaari, ma-preserve pa ang life, bakit hindi? And nandun din naman yung providence ng Panginoon na kumbaga, iba yung may paraan pa, no, na ma-preserve ang life without denying naman ang Panginoon, no? Hindi naman dininay ni John Calvin ang Diyos o kahit si Martin Luther, dumating din siya sa ganung posisyon or pagkakataon. So, kumbaga, ini-encourage tayo na if there's a way to preserve life at ma-extend pa ito, doon tayo, no? Pero kung talagang niloob na ng Diyos na matapos na ang buhay sa martyrdom, yakapin natin ito ng may kagaanan ng loob. Yun po siguro yung masasabi ko dun. Kasi nga, napaka-unnatural for a Christian at hindi tama na ipapahamak niya sa madaling salita yung isusong niya yung sarili niya sa unnecessary martyrdom. Kaya nga, unnecessary kasi kung may kaparaanan pa naman para maiwasan, bakit hindi? Pero kung nakagapos ka na at talagang wala na paraan, yakapin to at magpakatatag. Ayun. Baka po may follow-up. Ang naiisip ko pas na follow-up dito, yung halimbawa yung mga missionary na pumupunta dun sa mga liblib na part ng Amazon na known to be yung mga area is prone to cannibalism or talagang hostile yung mga natives. Anong tingin nyo dun, Pas? Mahirap naman kasi malaman yung puso ng mga missionary kung talagang genuine yung care nila o yung iba, ayoko naman silang i-accuse din na for the sake of history or pain, wala naman sigurong gagawa na hindi ko alam. Pero anong natin doon, Pas? Perspective natin. Ayun po,
Kaya napaka-importante po nung training, napaka-importante nung may sending church at may accountability. Kasi ang missionary work talaga, lalo sa yung mga yung mga tao dito, hindi pa talaga naabot ng gospel, hindi pa civilized. Pinapaalam yun sa missionary na your life will be endangered. So sa ganong kaalaman, kaisipan, napaghahandaan siya, no? Hindi lang basta susugod. Alam na pwedeng hindi na tayo bumalik, o dito na tayo mamatay, at alam 'yon. Kasama yun sa risk na tinitake ng missionaries na tinawag. So hindi basta-basta pupunta ka lang dahil narinig ko ang titig ng Diyos. At may nangyari lang, brother, nung sa Sentinelese, malapit sa India, sa south ng India, may island doon na mga Sentinelese people yung nakatira. Merong isang Asian American yata siya na missionary. Hindi ko alam kung anong sending body niya. Dahil daw meron siyang calling from God, pumunta siya doon. Mag-isa. At sinalubong siya ng mga pana at mga spears ng mga Sentinelese people dahil ayaw nila ng mga tagalabas. So, ayun, pwede ba na tama yung sabi mo, di naman natin pwedeng husgahan yung yung puso niya kung ano man yun. Pero questionable. Meron ba siya talagang sending church? Kasi kung may sending church na talagang maayos, may alam sa missions, hindi siya basta-basta ipapahamak. Kasi nasa bangka pa lang siya, nagsisisigaw na siya ng kung ano-ano doon sa mga tao doon. Hindi niya naman alam yung language. At violate niya rin yung mga yung mga parameters na binigay ng government. Kasi pinagbawal ng government abutin yung na yon. So, I think ang wise na paraan doon makipag-coordinate sa government din, subukan kung kakayanin para makakalat ng information. Ano ba yung haharapin natin doon? No? Kasi hindi naman tayo kagaya nung panahon nila Paul na talagang wala pang technology or hindi kumbaga meron na tayong history ng missions. So matututunan natin 'yun at malilesen yung risk ng death in the mission field. As simple as malaria as simple as dysentery, yung mga sakit na nakukuha sa jungle o sa mga liblib na pook, dapat yun pinuput into consideration ng isang missionary. Hindi lang basta sugod ng sugod. Dahil ang dala natin ebanghelyo. Ay nating masayang lang yung buhay para namatay ka sa diarrhea. Ganon. Dahil lang doon. Pwede namang naiwasan, di ba? So, ayun, unnecessary martyrdom, nakakalungkot kung ganun yung magiging result. But then again, hindi bago ang death sa mission field. Kasama talaga yan. Ganyan ang naranasan ng mga apostol. At pero makikita natin example. May sending church, merong accountability, may oversight, at pinaghahandaan din nila. Ayun po. Ayan. Salamat, Deacon Marlon. Si Jonathan Galang, in relation yung question mo, Jonathan? Yes po. Okay. Go bro. Relate po rin po dun sa present ni Pastor Angel. Ang question ko po is, nakapagsulat po ba ng commentary si John Calvin sa both Old Testament at New Testament din? Anong mga book? My answer is, may commentary siya. Hindi ko lang ma-specify ngayon kung ano yung mga books na na-commentate niya. Though nagagamit ko rin yung ilan sa studies, and it's very very helpful sa pag-aaral. Ayun, sabi ni Pastor Ezekiel, almost all, hindi lang ang revelation. Kasi ang take ko doon, kung ano yung available, ang pinag-aaralan ko, kunyari, itong Mark, mag-preach ako sa Sunday, kunyari, yun yung babangga ko to sa commentary. So I have no prior knowledge kung hanggang saan.
But as for Pastor Ezekiel, hanggang Revelation. And Brother Jonathan, it's nice to see you here. Good evening, brother. Opo, inabangan ko talaga to. Thank you, Hey, Pastor. follow up, bro. Follow up. Sa ngayon, wala na po. Okay, brother. Nice to see you here. Ayan, salamat Jonathan sa question na yon. So, ang next ay question ni Carl. So, basahin ko lang ang question niya. Since ang battle of proposition of Protestants and Roman Catholics are still alive up to now, how do we deal or defend with scripture the idea of Roman Catholic about apostolic succession? So yun paano doon natin pagtatanggol galing sa Bible, pagtatanggol tuloy, i-deal, ayan, yung apostolic succession, yung papacy, naipapasa yung papacy. Recently sa pulpit, sa preaching namin, this sa church, about kasi ecclesiology din, tinatamaan yung foundational work ng mga apostles din. Makita natin doon sa part, kasi ang kiniklaim ng Roman Catholic, diba, that Peter is the first pope. No, siya yung pinakaunang Santo Papa. Yan. So, una, hindi trinit si Peter bilang pope ng scriptures. Apostle siya at hindi papacy ang apostleship. Sugo siya ng Panginoon, and makita natin sa Matthew 16, sinabi doon, and you are Peter, no? Pebble, maliit na bato, and upon this rock, a boulder, I will be my church. So doon pa lang malinaw na sa pagkaintindi pala ni Pablo at sa mga sa first century church, alam nila na apostolic yung work ni Peter, but he is not the cornerstone na pinanggalingan ng lahat ng pundasyon ng iglesia. Though foundational work din ang trabaho ng isang apostol, binanggit sa Ephesians 2 na built upon the foundation of the prophets and apostles, pero binanggit pa rin doon as Christ as the chief cornerstone, siya yung panulokang bato. So, makita natin yung prominence at yung centrality ni Christ sa iglesia. Doon pa lang mababasag na natin yung idea na ang head ng church ay ang Santo Papa. Mali na kagad. Sabi nga ni John MacArthur, the Pope is not the head of the church, but the headache of the church. Sabi niya. So doon pa lang makita natin na kung si Pedro nga hindi binanggit bilang panulokang bato o yung chief cornerstone, lalong hindi siya sasabihin Santo Papa, no? Aside from that, yung sinasabi nila na kay Pedro, yung gates of paano siya, I'll build my church and even the gates of hell will not prevail against it, and to you I give the keys to the kingdom. Yung susi na yon hindi yung susi kapag papasok ka ng langit, sasalubungin mo si San Pedro o si si San Pedro na may dalang manok at papapasukin ka. Kundi makita po natin doon sa nakuha yan doon no? Dahil nasa kanya yung susi. Siya yung nasa gate ng pinto. Yun pala yun. Yun. So ang isang natutunan ko kay Pastor Noel Espinosa, sabi niya, sa Acts 2, may kita natin na siya yung nagpasinaya nung preaching sa first, masatawag natin, preaching ng gospel sa Jerusalem. He used that key, the gospel, no, na binigay sa kanya para buksan yung buksan yung kingdom ng Panginoon sa mga elect. Dahil nung nag-preach siya doon, libo kaagad yung pumasok. So siya yung naatasan, siya yung unang nag-preach, siya yung unang and besides apostol siya, kasama yung ibang apostol, nagsulat talaga sila ng scripture. So nasa kanila yun, kaya foundational work ng apostles. At lahat ng sumunod sa kanila
ang sinabi doon, sa Acts 2 pa lang, sinabi na, and they studied the apostles' teaching. Yung teachings. At ano yung teachings na yun? Galing din kay Christ. Babalik at babalik na si Kristo ang ulo ng iglesia. Hindi rin vicar ang Santo Papa kasi yun na nga yung trabaho ni Christ. He is the prophet, priest, and king. And hindi na yun kailangan pa ng pare o Santo Papa para mamagitan. No? So, doon pa lang, maliwanagan na tayo na hindi ito about Peter being the first pope. Unbiblical yun. Doon pa lang. Wala tayong makitang proof text na magsasabi na siya ay Santo Papa. Ayun po. Taka po may follow-up, Brother Carl. You're welcome, brother. Ayan, salamat, Carl, sa question mo. Ayan, so time check pass, it's already 11:03. So, para hindi natin gayahin si Calvin. Baka may subukan ng dugo. Wag naman. Sige, maraming salamat po, Pastor Angel, sa mga discussion. So, tutuloy natin yung question and answer kay Pastor Angel sa Sunday. Si Pastor Angel po, invited guest. Salamat po sa pag-invite, Pas. Sa Sunday. Pwede ba kayo, Pas? Na dito na matulog ng Saturday? Malalaman ko pa po kung ano yung magiging setup namin ni Amor. Okay, Pas. Update na lang. Salamat po, Pastor. Ayun. Sa Pastor, okay lang plug ko lang. Sige, sa Thursday, guest po namin si Pastor Joseph Pelejo sa The Narrow Path Podcast. Siya po yung kasama namin mag-discuss about the ills of prosperity gospel. Kasama po si Deacon Raymond Ipanis. Siya naman yung dun sa part ng nakaranas. Nakaranas ng gano'n. So yun po, excited po kami na makasama kayo, Pastor. Salamat po, Deacon, sa support. Yun po. Akala ko pa magtuturo ako ng prosperity gospel. Nawali yata ng dinig. Nahirapan ako maglagay ng poster pass kasi baka ma-attribute sa iyo yung prosperity gospel. Ayun po. Sige po. Sige po, manalangin tayo. So, pwede na